ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang ilaw ng tahanan ang siyang gumagabay at nagbibigay kalinga sa kanyang mga anak. Siyang source ng liwanag sa tahanan sa tuwing bumabagsak na ang moral ng kanyang pamilya. Ikaw, kabarangay, para sa iyo ano nga ba ang role ng isang ina? Dear Papa Dudut, ako nga po pala si Risha, 18 years old at lumaki sa poder ng aking ama na 45 years old. Mag-isa niya akong tinaguyod kahit ang hirapan ng buhay. Hindi niya sinukuan ang pagiging ama sa akin, kabaligtaran naman yon sa aking ina. Hindi ko na nakilala po ang aking ina at sanggol pa lamang ako noong iniwan ako ng aking ina kay tatay. Naging ina at ama tuloy si tatay sa akin. Hindi na siya nag-asawa pa. Sa akin niya ibinuhos ang buong buhay niya. Kaya palagi kong pangako na babawi ako sa kanya. Oras na makahanap ako ng magandang trabaho na maayos ang pasahod. Kasi lahat ng kailangan ko ay binigay ni tatay. Alam kong madalas na siyang nagkakasakit para lamang buhayin ako, Papa Dudut, pero hindi niya yon pinapakita sa akin. Lagi niyang inuuna ang kailangan ko. Hindi ko na nga maalala kung kailan siya huling bumili ng gamit para sa sarili niya. Ang mga napaglumaang damit ng mga kakilala namin ang siyang pinagtitiisan niya. Isa lang ang sapatos niya. Kahit naghihingalo na at rugby lang ang pinagsasalba niya. Lagi kong sinasabi sa kanya na unahin na niya ang pagbili ng sapatos. Pero sabi niya hindi naman daw kailangan dahil mas komportable siya sa tsinelas kapag nagtatrabaho. Mabuti na lamang at pinapayagan siya sa trabaho na magtsinelas. Naputol kasi ang ilang daliri sa paa ni tatay. Hindi naman siya nagkukwento tungkol doon, kaya naisip ko na baka naaksidente siya sa trabaho. Awang-awa ako kay tatay kaya madalas ang hiling ko tuwing kaarawan ko ay mabigyan siya ng magandang buhay. Kaya lang sa aking debu ay may iba akong hiniling, Papa Dudut. Happy birthday, anak! Salamat, Tay. Pasensya na kung 5 instant noodles at 3 nilagang itlog lang ang handa mo, ha? Nadelay kasi yung sahod ko. Ayos nga to eh. Alam nyo namang paborito ko ang instant noodles. Tapos tong tostadong pandesal na merong mantikilya. Perfect! Salamat, Tay. Walang anuman, anak. Basta para sa'yo. Babawi ako sa'yo sa susunod. Kapag nakuha ko na yung sahod ko, mamamasyal tayo. Pasok tayo sa mall. Tingin tayo ng mga damit mo ron. Naku, wag na po, Tay. Alam nyo namang hindi ako mahilig pumasyal sa mall. Saka baka mapagastos lang tayo ron. Pumirmi na lang tayo rito sa bahay. Manood tayo sa cellphone ko ng pelikula. Magpapadownload ako riyan sa internet shop sa kabilang kanto. Para sana may magandang mangyari sa birthday mo. Debut mo pa naman. Dapat espesyal. Hindi pa ba espesyal tong birthday ko ngayon? Ang sarap ng pagkakaluto nyo ng instant noodles. Hindi nyo tinipid sa mantikilya tong pandesal. Ano pa bang mahihiling ko? Salamat sa pag-unawa, anak. Hayaan mo, babawi ako. Ako ang susunod na babawi sa inyo, Tay. Ang dami nyo nang ginawa para sa akin. Ako naman dapat. Hindi naman kita inuobliga, anak. Kung ano lang ang kaya mo, yun lang ang iabot mo sa akin. Pero hayaan mo ko bilang tatay mo na ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo habang wala ka pang asawa at anak. Parang ayoko nang mag-asawa eh. Kasi mahihirapan yung mapapang-asawa ko na abutin yung mga ginawa nyo para sa akin. Mag-asawa ka pa rin. Pagod na akong alagaan ka eh. Gusto na kitang ipamigay. Biro lang, anak. Ikaw na lang kaya ang ipamigay ko kay Aling Petra. Ang tagal ka ng type nun. Pansinin mo naman daw para may libre na tayong kutsinta sa umaga. Nirareto mo na naman ako sa kanya.
Tigilan na nga natin yung karereto sa iba. Ganito na lang. Ano bang hiling mo ngayong kaarawan mo? Bukod sa ligawan mo si Aling Petra? Seryoso na, anak. Sana makilala ko na ang tunay kong nanay. Ay, napag-usapan na natin to. Bakit ba kasi ayaw mong ipakilala sa akin si nanay? Gusto ko lang namang mawala na yung mga tanong sa isip ko kung sino siya, kumusta siya, naaalala ba niya ako? O kahit kung paano lang niya ako kargahin nun. Yun lang naman, Tay. Huwag niyo na sanang ipagdamot yun sa akin. Birthday ko naman. Ay, basta iniwan ka na niya sa akin. Alam ko na yan, Tay. Bigyan niyo pa ako ng ibang detalye, please. Tsaka na tayo mag-usap ulit, Risha. Tay, please. Ay, kumain muna tayo. Kailangan ko ng pampalakas bago ako magkwento. Tahimik naming nilantakan ang instant noodles na niluto ni tatay. Hindi makatingin noon sa akin si tatay at parang iniisa-isa niya sa isipan ang mga alaala niya kay nanay. Nahalata kong nabalisa siya. Pero sana'y maintindihan niya na kailangan ko na ring malaman ang kwento tungkol sa aking nanay. Ang tagal ko rin yung hinahanap-hanap at wala akong may kwento sa school kapag may assignment ako tungkol sa aking nanay. Naging madamot kasi si tatay tungkol kay nanay. Gusto lang daw niya akong protektahan. Pero dalaga na ako at alam kong kaya ko nang harapin ang tungkol kay nanay. Pagkatapos namin kumain ay saka na kami nag-usap. Diretsahan na niyang sinabi ang lahat, Papa Dudut. Lorna ang pangalan ng nanay ko. 36 years old lamang siya at kay dad ko lamang siya nung pinanganak niya ako. Hindi pa siya handang maging ina noon kaya iniwan daw ako kay tatay. Sinabi rin ni tatay na marami siyang pagkukulang kay nanay at hindi raw niya naibigay ang lahat ng kailangan ni nanay. Kaya hindi niya masisisi si nanay kung umalis ito para buhayin ang sarili at tuparin ang mga naudlot nitong pangarap. Bumalik ito sa probinsya niya sa Bataan. Noong una raw ay nakikibalita pa ito sa akin pero nang tumagal ay hindi na. Pinaubayan na raw ako ng buo kay tatay. Dahil sabi ni nanay mas maganda raw ang paglaki ko kung si tatay ang bubuhay sa amin. Pagkatapos noon ay binigay din ni tatay ang picture at address ni nanay sa probinsya. Parang nabasa ni tatay na gusto kong puntahan si nanay. Kaya nagabot ito ng 2,000 piso para maggamit ko sa pagdalaw ko kay nanay. Niyakap ko si tatay at nagpasalamat. Noong gabing yon ay tinulungan niya akong mag-impake ng damit. Kinabukasan ay maaga akong hinatid ni tatay sa bus station patungo sa Bataan, Papa Dudut. Magandang araw po. Kayo po ba si Lorna? Ako nga. Sino ka? Ako po si Risha. Ako ang anak niyo. Paano mo? Birthday ko po kahapon. Ang tinatanong ko, paano mong nalaman kung sino ko? At paano mo nalaman ang bahay ko? Kay tatay po. Bakit hindi tumupad sa usapan ng magaling mong tatay? Po? Ang usapan namin, kakalimutan niyo na ako mag-ama. Bakit nandito ka? Kasi gusto ko po kayong makilala. Alam mo naman pala ang pangalan ko. Pero bakit kailangan mo pampuntahan ako rito sa Bataan? Kasi gusto ko lang pong kumustahin kayo. Ayos naman ako. Bakit may dala kang maleta? Kasi po, bala ko po sanang kung pwede lang po. Huwag mong sabihin pinapatapon ka rito ng tatay mo. Hindi pwede. Anong ipambubuhay ko sa'yo? Hindi naman po ganun. Magbabakasyon lang po sana kasama niyo. Kahit magbabakasyon ka lang dito, hindi pa rin kita kayang asikasuhin. Kaya ko naman na po ang sarili ko. Dalaga na po ako. 18 na po ako kahapon lang. Akala ko 15 ka pa lang. Ay, binobola niyo naman po ako. Hindi kita binobola.
Nakalimutan ko na kasi kung kailan kita pinanganak. Ang tagal na kasi nung huli kitang nakita. Kaya nga po magandang pagkakataon to para makapag-bond tayong dalawa. Kilalanin po natin ang isa't isa. Bumawi tayo sa mga nawalang taon natin. Hindi ko naman kailangan bumawi sa'yo. Kasi tanggap ko naman binalato na kita sa tatay mo. Kahit po siguro para sa akin na lang. Regalo niyo na po sa birthday ko na makasama kayo. Tapos na birthday mo, di ba? Kahit ilang araw lang po ako rito. Maaasahan niyo naman ako sa gawaing bahay. Talaga? Opo, magaling ako magluto. Yan ang kailangan ko, marunong magluto. Sawa na ako sa kakabili ng ulam sa karinderya. Paglalaba, maaasahan ba kita? Opo naman po. Okay, sige. Pumasok ka na. Sa sofa ka matulog ha? Baka naman mamaya umasa ka pang makatabi ako. Hindi naman po. Okay na ako kahit saan, kahit sa sahig pa. Sakto pala ang pagdating mo. Kasi kailangan ko na maglilinis ng sahig. Pwede ka bang magwalis muna at mag-mop bago ka magbihis? Ang lagkit na kasi ng sahig ko eh. Opo, kayang-kaya ko yan. Saan ko po ba kukunin yung walis at basahan nyo? Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Nanay Papa Dudut. Tinuro niya kung saan nakalagay ang walis at basahan. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong linisan ang sahig niya. Ang dumi ng sahig, malagkit nga. Mukhang may natapong masabaw na ulam at bahagya lang napunasan. Hanggang sa makalikom na ng dumi at alikabok. Pero mabuti na lamang at naturuan ako ni tatay sa paglilinis. Mabilis kong napakinis ang sahig at natuwa si nanay, natuwa rin ako. Pagkatapos noon ay nagpasama siya sa akin para bumili ng mga iluluto ko raw na gabihan namin. Nagpapaluto siya ng adobong manok. Siyempre nagpabibo naman ako. Kaya after naming mamalengke, ginalingan ko sa pagluluto. Inaabangan ko talaga para purihin ako ni nanay sa bawat gagawin kong pabor sa kanya. Hindi masyadong natuwa si nanay sa niluto kong adobo. Masyado raw maalat. Para raw tinipid ko sa suka. Sinabi ko sa kanya na aayusin ko na lamang pero nagalit siya. Sayang lang daw ang oras. Hindi niya inubos ang niluto ko at nagpabili siya sa akin ng barbecue sa kanto. Agad ako nagmadali para bumili kaya lang ay naubusan na ng barbecue. Naghanap pa ako kung saan-saan at hindi ako pwedeng umuwi ng walang dalang barbecue sa kamay ko. Kabado na ako noon dahil wala akong mahanap. Naligaw pa ako dahil hindi naman ako taga roon. Pagka-uwi ko ay mas lalong nagalit si nanay dahil wala akong dala. Nahiya ako noon dahil feeling ko ay mali ako. Sinabi ko sa kanya na babawi na lamang ako sa susunod. Agad niyang inutos sa akin na ibabad na lang daw ang mga labahan niya para mabilis na makusot kinabukasan. Agad ko namang sinunod sa pag-asang matutuwa na siyang muli sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinabukasan ay maaga akong nagising para ipaglaban na si nanay. Habang si nanay naman ay nakaupo sa sala at nagvi-videoke gamit ang cellphone niya. Rinig ko ang masayang tawa niya kahit papaano ay masaya na rin po ako. Nagmadali akong tapusin ang labahan para lamang makabanding si nanay. Excited na akong makakwentuhan siya. Kaya lang pagkatapos kong maglaba ay inutusan naman niya akong ayusin ang lasa ng adobong niluto ko noong gabi. Agad ko naman yung ginawa, Papa Dudut. Naayos ko naman at nananghalian na kami. Natuwa siya dahil masarap na ang adobo. Natuwa rin ako dahil napasaya ko naman siya. Noong time na akala ko ay pwede ko na siyang makakwentuhan ay bigla siyang umalis para puntahan daw ang mga barkada niya. Maiwan daw ako sa bahay para maglinis. Wala naman akong nagawa, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay ganon din ang nangyari. Naging parang kasambahay niya ako. Hindi ko pa siya nakakakwentuhan kahit sa almusal. Lagi kasi siyang nakatutok sa kanyang cellphone at ilang araw lang dapat ako roon. Pero natagalan dahil hindi ko pa siya nakakausap ng maayos. Yun lang naman ang habol ko. Makabuo ng koneksyon sa nanay ko. Pero parang iniiwasan niya yon habang inilalapit sa akin ang ibang obligasyon, Papa Dudut.
ko. Nay, okay lang po kayo? Malamang hindi. Nakita mo nagdadabog na nga ako rito. Meron bang masaya nagdadabog? Sorry po, nagtatanong lang naman ako. Ako ang magtatanong sa'yo. Anong balak mo? Balak po saan? Kailan ang alis mo rito? Baka naman maubos ang pera ko sa pagpapakain sa'yo. Gusto ko po muna kasi kayo makabanding sana. Banding? Magkakapera ba ako sa banding na yan? Yun lang naman po ang habol ko kaya ako pumunta rito. Pag nakabanding mo na ako, alis ka na. Pwede naman po. Ay, pahirapan ka naman bata ka, oo. Alam mo namang hindi tayo close. Anong pag-uusapan natin? Kahit ano po. Matatagalan pa ng konti bago ako mag-open up sa'yo. Kaya mabuti pa, maghanap ka ng trabaho pansamantala para makapagbigay ka sa akin ng pang-ulam natin dito. Hindi naman pwedeng ako lang ang gagastos dito. Mas masiba kang kumain kesa sa akin. Pwede naman po. Saka meron po akong 1,500 na natira sa akin. Bigay po ni tatay. Ayun naman pala. Bakit hindi mo agad binigay sa akin yan nung kararating mo lang? Hindi ko naman po alam na kailangan nyo ng pera. Walang taong hindi kailangan ng pera, Risha. Sorry po. Namana mo sa tatay mo yung kaeng-engan na yan. Parehas na parehas kayo. Parang hindi ginagamit ang utak. Mag-ama nga kayo. Nahihiya lang po kasi ako makipag-usap sa inyo. Hiya? May magagawa ba yan? Wala naman, di ba? Yan ang sinasabi ko lagi sa tatay mo noon. Huwag puro hiya ang pairalin. Umutang siya sa mga kakilala niya para may malaki kaming pera. Pero anong ginawa niya? Masyadong pinairal ang pride. Ayun, nagpakapagod sa trabahong maliit naman ang sahod. Ano nangyari? E di wala. Kukunin ko lang po yung pera. Teka, bago mo kunin yun, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Seryoso ako sa sinabi ko na maghanap ka ng trabaho, ha? Kahit pansamantala lang, maraming karinderiya sa paligid. Pwede ka rin tumulong sa pagbebenta ng barbecue dyan sa kanto. Bahala ka, maghanap ka. Bibigyan kita ng 2 araw para makahanap ng trabaho. Pag wala kang nahanap, papauwi na kita sa tatay mo. Kayo na lang magbanding. Opo, gagawan ko ng paraan. Dapat lang, hindi naman pwedeng umasa ka lang sa akin. Hindi naman po. Tsaka yung tatay mo, kung hindi naman yan tangat kalahati, papapuntahin ka rito ng 1,500 lang ang baon mo. Nag-iisip ba siya? Alam niyang hihingi ako ng pera para ipangkain sa'yo. Hindi ba niya naisip yun? Wala pa po kasing sahod si tatay. Yung 2K na inabot niya sa akin, galing pa yun sa ipon niya para sa pangpaaral ko. 2K pa lang inabot sa'yo. Bakit sinasabi mong 1,500 lang? Ang bata mo pa pero marunong ka ng kumupit. Pinamasahe ko po yung 350. Saka po, pinambili ko ng bracelet niya yung 150. Anong bracelet? Regalo ko po sa inyo. Yung iniwan ko sa tokador niyo sa kwarto. Yung may puso po at angels. Ah, yun ba? Ano ba yun? Akala ko may nakaiwan. Tinapon ko na. Nasaktan ako ng laitin ni nanay si tatay. Nasaktan din ako nang baliwalain niya ang bracelet na regalo ko sana para sa kanya. Pero hindi ko yon pinahalata at nagpaalam ako sa kanya para kunin na lamang ang 1,500 pesos. Pero bago ko yon gawin ay pumasok muna ako sa banyo para umiyak. Tahimik kong iniyak ang mga masasakit na salita ni nanay Papa Dudut. Naghilamos ako pagkatapos para hindi mahalata na namumula ang mga mata ko. Nagmadali na rin akong lumabas ng banyo para kunin naman ang 1,500 at iabot kay nanay. Mabilis niyang kinuha yon at umalis ng bahay. Mamamasyal lang daw siya. Ako na raw muna ang bahalang mag-ayos sa bahay. Sumunod naman ako at pagkalinis ko ng bahay ay lumabas ako. Sinunod ko ang bilin ni nanay na maghanap ng trabaho. 2 araw lang kasi ang palugit niya bago ako pauwiin kay tatay. Halos makaawa na ako sa kantin sa isang elementary school para magtrabaho roon pansamantala. Pinayagan naman nila ako pero sobrang baba ng sahod. Kinagat ko pa rin kesa naman sa wala. Nagsimula na ako magtrabaho roon kinabukasan. Arawan naman ang sahod kaya naiuwi ko kaagad kay nanay ang pinagpaguran ko. Pero hindi pa rin siya masaya, Papa Dudut. Lagi siyang nakasimangot tuwing inaabot ko ng buo ang 250 pesos na sahod ko kada araw.
Nung una ay nagdadabog lang siya pero noong tumagal ay hindi na niya nakayanan pa. Sinabi na niya sa akin ang sama ng loob niya sa liit ng sahod ko, Papa Dudut. Talaga bang 250 lang ang sahod mo kada araw? Opo, Nay. Yan lang talaga. Kasi naawa lang naman sa akin yung nagbabantay sa kantin, kaya nagawa niya akong isingit sa trabaho. Kung naaawa siya sa'yo, edi sana man lang tinaasan niya ang pasahod sa'yo. Ano ba naman yun? Hayaan niyo po, susubukan kong maghanap ng ibang trabaho. Dapat lang. Kulang tong 250 sa ating dalawa. Alam ko naman po. Baka naman hindi totoong 250 lang ang sahod mo, ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Baka kako kinukupitan mo lang ang sahod mo. Baka 400 talaga pero binabawasan mo para pangluho mo. Hindi po, Nay. Talaga? Susugod ako sa kantin para magkaalaman na. Ano, gusto mo? Opo, kahit pumunta pa kayo bukas. Hindi po ako nagsisinungaling. Mali po yun. Ay nako, mana ka talaga sa tatay mo. Puro na lang kabutihang asa lang inuuna. Alam ba niyang hindi na mabubuhay sa panahon ngayon ng puro kabutihan lang? Ang dami na masasamang tao na umaasenso. Dapat gumahin na kayo sa kanila. Ang hirap pong sikmurain yun. Kesa naman sikmurain tayo dahil sa gutom. Mamili ka. Babawi na lang po ako sa inyo sa susunod. Sa day off ko po, maghahanap ako sa bayan ng trabaho. Kailan ang day off mo? Sa Sabado hanggang Linggo po ng tanghali. Sa hapon po kasi kailangan na naming mag-ayos ng mga paninda sa kantin at… Hindi ka pwedeng pumunta sa bayan ng Sabado. Kailangan mo maglaba ng mga damit ko. Nasa labahan pa lang isusuot ko next week para sa outing namin ng mga kabarkada ko. Unahin mo yun, ha? Pero paano po yung paghahanap ko ng trabaho? Gawin mo pagkatapos mo maglaba. Kung alanganing oras ka na matatapos maglaba, agahan mo na lang gumising kinabukasan. Dapat madaling araw pa lang nasa bayan ka na para mag-check ng mapapasukan trabaho. Piliin mo yung stay-in, ha? Stay-in? Oo, para makabawas ng gastusin dito sa bahay. Pero paano po tayo makakapag-bonding, Nay? Ito naman, puro bonding ang alam. Mabubuhay ba tayo ng puro bonding lang? Akala ko po kasi magbabonding na tayo kapag nakahanap na ako ng trabaho. Sa liit ng sahod mo, aasa ka pa ng bonding sa akin? Ayoko nga. Paano po kung wala akong mahanap na trabaho sa bayan? Pag-iisipan ko kung kaya ko pa matiis ng 250 na sahod mo. O baka pauwiin na rin kita sa tatay mo. Kailan po ako pwedeng bumalik dito? Ha? Bakit ka pa babalik? Para po maging close na tayo. Ngayon pa nga lang hirap na ako makisama sa'yo kasi nagiinit ang dugo ko sa mga kapalpakan mo eh. Babawi po ako sa inyo, Nay. Hindi na po ako papalpak sa susunod. Siguraduhin mo lang kasi tinapon ko na ang tatay mo sa kapalpakan niya noon. Huwag mong hintayin na ganun din ang gawin ko sa'yo ngayon. Papa Dudut, pinandilatan niya ako ng mata para ipakitang hindi siya natutuwa sa akin at kay tatay. Paniniguro rin niya yon para bilisan ko ang paghahanap ng trabaho. Yon ang naging bonding naming mag-ina, puro pagbabanta. Aaminin kong napapansin ko na at hindi na ako natutuwa sa inaasal ni nanay sa akin. Ni minsan ay hindi ko naramdaman na mahal niya ako. O kaya kahit ituring man lang na isang anak. Para talaga akong kasambahay, Papa Dudut. Lagi ko na lamang isinisingit ang sarili ko sa kanya at ako na minsan yung nahihiya. Pero sumusubok pa rin ako. Kasi baka ako yung may pagkukulang. Baka kulang yung effort ko para makipaglapit sa kanya. Pero hindi alam kong ginagawa ko ang best ko para makabuo ng koneksyon sa kanya. Siya lang tong gusto akong iwasan. Siguro kasi hindi pa rin niya magawang mapatawad si tatay sa kung anumang nangyari sa nakaraan nila. Hindi pa rin buo sa akin at malinaw ang totoong dahilan ng hiwalayan nila noon. Kahit si tatay ay hindi maibigay ng diretsyo ang lahat ng detalye. Hindi ko naman na siya pinilit noon dahil baka umatras pa ito sa payagan akong makilala si nanay. Kaya nga gusto kong makibanding kay nanay para itanong na sa kanya ang lahat. Iniisip ko kasi na baka yun lang ang kailangan ko para matahimik na rin po ako.
Kailangan ko lang ng closure sa naging hiwalayan nilang dalawa. Baka kapag naging malinaw sa akin ang lahat ay hindi ko nahahanap-hanapin pa ang pagkalinga ni nanay. Baka makontento na lamang ako sa pagmamahal at pag-aalaga ni tatay. Kaya naman pinagsikapan kong kunin ang loob ni nanay habang nasa poder niya ako. Baka yun na ang sagot sa lahat ng tanong ko mula noong bata pa lamang ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa ilang linggong pag-stay ko sa bahay ni nanay ay may mga nalaman na rin naman ako sa kanya. Nalaman ko na nagtatrabaho siya bilang announcer sa isang bingguhan sa mga perya. Sideline din niya ang pagbebenta ng rejuvenating cream. Ang alam ko ay sapat naman ang kita niya roon, lalo na sa perya. Marami namang nagbibigay sa kanya ng tip, lalo na kapag natipuhan siya ng mga naglalaro. Nalaman ko yon nang minsang nag-uwi siya ng lalaki sa bahay. Nanalo ang lalaking yon sa bingo at malaki ang binalato kay nanay. Kaya good mood noon si nanay dahil malaki ang nahawakan nitong pera. Hindi niya pinagdiskitahan ang sahod ko. Ilang lalaki ang inuuwi niya noon sa bahay, lalo kapag blackout bingo sa peryahan kung saan siya naka-assign. Inaasahan ko na yon palagi at minsan natatakot na rin ako at hindi makatulog ng maayos sa gabi. Lalo kapag iba ang tingin sa akin ng lalaking inuuwi niya. Hindi ko lang masabi dahil baka mabaliktad ako. Malaking adjustment ang ginawa ko sa pagpasok ko sa mundo ng nanay ko. Pero si nanay hindi niya magawa yon para sa akin. Napansin ko na puro ako na lamang lagi ang nagbibigay pero tinitiis ko. Kasi baka kapag napansin na ni nanay na puro magaganda ang nagagawa ko para sa kanya ay baka mahalin na niya ako. Baka pansinin na niya ako. Kaya nagpursige pa rin ako para kunin ang loob ni nanay. Triple ang galing na ipinakita ko sa paglilinis ng bahay para wala itong maipintas sa akin. Sinisigurado kong kada uwi niya ay kampante siya at magbubuhay reyna na lamang. Lahat ng hirap ay binaliwala ni nanay, Papa Dudut. Lahat ng hirap kong yon, hindi ko pinapaalam kay tatay, Papa Dudut. Tumatawag sa'yo ha. Nag-alala ako kasi hindi ka sumasagot. Pasensya na po, tay. Nabisi lang kasi. Ang daming customer sa kantin. Kantin? Ay, hindi ko pa po pala nasabi sa inyo. Nagtatrabaho po ako sa kantin ngayon. Ha? Paano ang pag-uwi mo rito kung may trabaho ka na riyan? Pansamantala lang po ito, tay. Para may maibigay ako kay nanay. Anak, pinilit ka bang magtrabaho ng nanay mo? Hala si tatay. Hindi po ha. Akala ko lang kasi. Ayaw nga ni nanay na magtrabaho ako eh. Nahihiya siya kasi gusto niya siyang bumuhay sa akin dito. Sabi ko, kawawa naman si nanay kung puro siya na lang. Kaya naghanap din ako ng sideline. Alam mo tay, ayaw nga tanggapin ni nanay yung inaabot kong sahod eh. Pero pinipilit ko kasi nga gusto kong makatulong sa kanya. Paniguradong natutuwa na sa'yo ang nanay mo niyan. Nakikita niyang responsable kang anak. Opo nga po eh. Lagi po niyang sinasabi sa akin yun. Mabuti naman kung ganun. Para naman hindi nakakahiya sa kanya. Baka kasi isipin niya hindi kita napalaking maayos. Hindi po Never po siyang nagsabi ng hindi maganda sa inyo. Talaga anak? Hindi niya ako sinabihang tanga o walang kwentang ama at asawa? Hindi po talaga. Mabuti naman kung ganon. Siguro napatawad na niya ako sa lahat. Napatawad po saan? Alam mo na siguro yon. Ay, hindi naman ako iiwan ng nanay mo kung hindi ako nagkulang, hindi ba? Sayang lang kasi at hindi ako nakapag-aral. Kaya hindi ako nakakuha ng magandang trabaho para masustentuhan ko lahat ng kailangan ng nanay mo noon. Sa tingin niyo po ba dahil doon kaya kayo iniwan ni nanay? Oo, kasi yun naman ang nasabi niya sa akin nung
iniwan ka na niya sa poder ko. Kaya hindi ko na rin siya hinabol noon kasi klaro sa akin na hindi ako ang tamang lalaki para sa kanya. Ayoko namang ipagdamot sa kanya yung tsansa na may makilalang lalaki na kayang ibigay sa kanya ang lahat. Kasi hindi ako yun eh. Hindi po totoo yan, Tay. Kita nyo ngang naibibigay nyo ang lahat sa akin. Hindi na nga kayo nakakapagbigay sa sarili nyo eh. Puro ako na lang ang iniintindi nyo. Kasi sa'yo ko na lang binubuhos lahat ng mga hindi ko nagawa at naibigay sa nanay mo noon. Maswerte pa rin si nanay kasi kahit papano, sinubukan nyo namang ibigay sa kanya ang lahat. Baka hindi lang talaga naging sapat para sa kanya. Baka nga. Anak, may tatanong ako sa'yo. Ano po yun, Tay? Huwag mong sasabihin sa nanay mo, ha? O sige po, ano po ba yun? Meron na ba siyang boyfriend o asawa? Naku, single na single, Tay. Wala nga po ako nakikitang lalaki na dinadala niya rito sa bahay. Puro lang siya trabaho. Career woman talaga. Bakit niyo po natanong? Wala naman. Ewan ko ba? Parang sa mga kwento mo kasi tungkol sa kanya, nagkakrush ulit ako sa nanay mo. Pero wag mong sasabihin, ha? Naku, nakakahiya. Uy, kinilig naman ako ron, Tay. Sige, ganito na lang. Ako ang magiging tulay niyo para magkabalikan. Naku, wag na. Tsaka ang dami nang nangyari sa nakaraan namin na hindi maganda. Kaya, pero sa tingin mo may pag-asa pa kaya ako sa nanay mo? Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon sa huling sinabi ni tatay. Kasalanan ko naman kung bakit ganon ang tanong niya. Napaasa ko siya. Nagsinungaling ako sa totoong trato sa akin ni nanay at ayoko lang naman kasing maghinala si tatay. Kapag nalaman kasi niyang hindi maganda ang trato ni nanay sa akin, paniguradong papauwiin na niya ako. Baka yun pa ang maging dahilan para magtanim ng galit si tatay kay nanay. Ang gusto kong mangyari ay magkaayos na sila kahit na hindi na magkabalikan pa. Yun bang makapag-usap man lang para magkumustahan. Para malaya na akong nakakasama silang dalawa. Pero sa ugali ni nanay ay parang malabong mangyari yon. Ramdam ko ang galit niya kay tatay at hindi na yon nagbago kahit panay ang bida ko sa magagandang ginawa ni tatay sa akin. Inisip ko na baka kulang pa ang pagbebenta ko sa magagandang katangian ni tatay. Napangiti ako at nakaisip ng ideya. Paano nga kaya kung galingan ko pa sa pagbibida kay tatay at sa mga magagandang katangian nito? Na-imagine ko kapag lumambot na ang puso ni nanay kapag bentang-benta na sa kanya ang mga magagandang ugali ni tatay ay pwede kaya silang magkabalikang dalawa. Kasi nung puro ako papuri sa ugali ni nanay kay tatay bigla naging masigla si tatay sa pagtatanong tungkol kay nanay. Bigla parang nagkagusto ulit ito kay nanay. Baka naman pwedeng ganun din ang mangyari kay nanay. Pwede kayang magkaroon ng second chance sa pagmamahala ng mga magulang ko. Mararanasan ko na kayang magkaroon ng buong pamilya. Napangiti ako at pwede yon, naniniwala ako. Risha, Nay? marunong ka naman mag-pedicure, di ba? Opo, Nay. Lumapit ka rito. I-pedicure mo pa ako. Hindi ako makayuko nung maayos eh. Sumasakit na naman ang likod ko. Sige po. Kumusta ang tatay mo? Ay, si tatay po. Ayun, sobrang gwapo pa rin. Ha? Kinukumusta ko ang kalagayan ng tatay mo, hindi ang itsura niya. Kailan pa naging gwapo ang tatay mo? Kung hindi naman po gwapo si tatay para sa inyo, bakit niyo ako nabuo? Gusto mo malaman? Opo, gusto kong malaman yung naging love story niyo. Hindi nga love story ang nangyari sa amin, no? Horror. Po? Yung kaibigan naman niya ang gusto ko eh. Kaso hindi ako pinapansin. Kaya nagpainom ako. Inimbitahan ko silang dalawa ng tatay mo para pumahig lang yung kaibigan niya na sumama. Sinubukan kong lasingin yung kaibigan ng tatay mo pero hindi umepek.
Kaming dalawa ng tatay mo ang nalasing at yun na. Nabuntis na po kayo nun? Oo. Yan ba ang love story na inaasahan mo? Akala ko kasi magkarelasyon na kayo nung nabuo niyo ako. Yak! Bakit ko naman papatulan ng tatay mo? Nakita mo naman ang itsura niya, di ba? Tapos hindi pa nakapag-aral. Pangit pa ng trabaho. Bakit ako magtitiis dun? Pasalamat siya wala akong ibang mapuntahan kaya nagtiis ako makisama sa kanya hanggang mailabas kita. Pero wala eh. Ayoko talaga. Nakakasuka makisama sa kanya. Alam po ba to ni tatay? Una pa lang naman alam niya na hindi ko siya gusto. Siya tong patay na patay sa akin. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ang trip ko ay yung kaibigan niya. Pero mapilit siya. Feeling ko nga'y sinadya niyang lasingin ako para madali niya. Kaya hindi ko pa rin siya mapatawad sa pagkakabuntis siya sa akin eh. Tsaka kung alam mo lang na, aray Risha! Lintik kang bata ka! Balak mo bang putulin ang mga daliri ko sa paa? Tulad ng ginawa ko sa tatay mo ha? Kayo po ang pumutol sa mga daliri sa paa ni tatay? Bakit? Hindi pa nagkukwento yung tatay mo sa mga nangyari noon ha? Kapagod! Ako pang inasahan niya magkwento sa nakaraan namin? Aray! Sinasadya mo na yatang paduguin ng daliri ko eh. Ano bang problema mo? Aray, Nay! Hindi niyo naman po kailangang manipa. Buisit ka eh. Parang gusto mong patayin lahat ng kuko ko sa paa eh. Tumabi ka nga dyan. Lalakad ako. Anak, napatawag ka. Hello, Tay. Okay ka lang? Hindi po, Tay. Anak, ano nangyari? Magsabi ka kay tatay. Tay, ayoko na rito. Anak, umuwi ka na rito kay tatay ha? Susunduin kita sa terminal. Opo, Tay. Uuwi na ako. Hintayin niyo po ako. I love you, Tay. Halos malunod ako sa iyak at sama ng loob. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko na ibinunyag ni nanay. Yun ang huling chance ang ibinigay ko kay nanay at hindi ko na kaya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon kasama ang turing niya sa akin. Pero naiintindihan ko na ang lahat. Pati ang nakaraan nilang dalawa ni tatay at kung bakit hindi sila nagkatuluyang dalawa. Doon ako nagkaroon ng closure. Mabilis kong kinuha lahat ng mga gamit ko at umalis ng bahay ni nanay. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanya. Nagmadali ako nagpunta sa terminal at mabuti na lamang at meron pa akong natirang 400 pesos para pamasahe pa uwi kay tatay. At makalipas ang ilang oras, nadatnang ko na si tatay na nag-aabang sa akin sa terminal. Nagmadali akong pinuntahan siya at niyakap. Hindi na ako aalis pa sa piling ni tatay at hindi ko napipiliin na hanapin ang mga sagot sa mga katanungan sa aking nakaraan. Si nanay na mismo ang nagbigay ng madilim na kasagutan sa lahat ng yon. Tinanggap ko yon para mas madali na siyang talikuran. Oo at nanay ko siya. Pero hindi siya naging ina sa akin. At mula noon ay tuluyan ko nang sinarado ang libro ko sa kanya. Tapos na ang role niya sa buhay ko. Salamat na lamang sa kanya dahil nagkaroon ako ng chance na maging ama si tatay na naging ama at ina ko. Bakit pa ba ako maghahanap ng pagkalinga ng isang ina? Kung mismong si tatay na ang bumubuo noon para sa akin, hindi ba? Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Risha. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.